Amen. Yan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin yung kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Yan. Ngayon po ay araw ng Huwebes. It's a Thriving Thursday. Wow. Kailangan talaga magkaroon na no? Magkaroon ng matching words. No? Anyway, ayan, today is Thursday po, ano? At tayo po ulit ay ako po rin po ang inyong kasama ngayon para magnilay patungkol po sa ating mabuting balita para sa araw na ito. Ang ating pong mabuting balita sa araw na ito ay mula po kay San Juan. Pero bago po tayo, San Juan, hindi pala, San Lucas pala. Ayan, pero bago po tayo magsimula sa ating pagninilay, magsimula muna tayo ng panalangin ng ating Novena to God's Love, yung favorite prayer, with a capital F. Prayer natin sa feast. Are you ready? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, Amen. Uulitin ko lang po mga kalakbay, ang gamit po nating Bible is ito pong New Testament Pinoy Version Catholic Edition. So, but again, reminder lang po, if you want to study more about the Bible, I suggest po ang kunin nyo po yung Revised Standard Version Catholic Edition or NLT. Basta po Catholic Edition, Ayan, marami po kasing version. So, are you ready? Ready ka na ba mapakinggan ang ating mabuting balita para sa araw na ito? Ayan. Ang ating pong mabuting balita ay mula po kay San Lucas, chapter 9, verses 22 to 25. And it says here, sinabi ni Jesus, kailangan mag-suffer ng todo ang Son of Man. Ire-reject siya ng mga leader ng bayan, ayan, chief priests, at mga teachers ng law. Papatayin siya pero bubuhayin siya ulit ng ikatlong araw. Sinabi niya sa lahat, kung gusto niyong sumunod sa akin, kalimutan niyo ang sarili niyo, pasanin ang krus niyo araw-araw at sumunod kayo sa akin. Kung gusto niyong iligtas ang buhay niyo, mawawala ito. Pero kung mawalan kayo ng buhay alang-alang sa akin, maliligtas niyo ito. Anong mapapala niyo kung makuha niyo ang buong mundo, pero mapapahamak o mawawala naman ang buhay niyo? Siyempre, wala. Amen. Ayan. Kung meron po kayong mga reflection patungkol po sa ating mabuting balita, i-comment nyo lang po yan, And also, kung pwede din po, paki-like, paki-share, para meron din po ibang mga kaibigan nyo o mga kakilala nyo ang makakuha ng mensahe na para sa kanila sa araw nito. Alam nyo po, marami po tayong pwedeng pagnilayan patungkol po sa ating mabuting balita. Pero ang gusto ko pong tuunan ng pansin, yung sinabi ni Lord dito na anong mapapala nyo kung makukuha nyo ang buong mundo pero mapapahamak o mawawala naman ang buhay nyo? Naririnig ko kadalasan, ito yung sinasabi, na yung aanhin mong yaman mo, hindi mo naman madadala yan sa langit. Naririnig nyo ba? Aanhin mo yung dami ng yung mga material na bagay, hindi mo naman yan madadala sa langit. Tapos meron pa ako isang Facebook reel na napanood na, di ba nga, the end of the world, it's gonna happen. We just don't know when. We're just delaying the inevitable. And most people, ang ini-aim nila, yung ibang klaseng material na bagay, latest ganito, latest na ganyan, gusto ng malaking bahay, gusto ng maraming kotse, di ba? Pero nakakalimutan naman, i-aim kung ano yung dapat na nasa puso. The word of God, not the world, but the word of God. Ang nakakalimutan yung magmahal katulad ni Kristo o kaya maging follower ni Kristo, maging follower of Christ. Kahapon na lang mga kapatid, Ash Wednesday. Nakakatuwang isipin na we have that tradition. Oh, by the way, correction po. Yan, I was corrected by my dear and amazing brother, Hindi pala holiday of
hindi pala holiday or holiday of obligation yung Ash Wednesday. Ash Wednesday kasi yung sinabi ko. But anyway, balikan po natin, di ba? Kahapon po, Ash Wednesday. Nakakatuwang isipin na meron po tayong tradisyon na natutunan natin na every Ash Wednesday magpapalagay tayo ng abo. Kaya lang, ano nga bang ibig sabihin ng abo sa'yo na nilalagay sa noo? Hindi po ba? Kaya lang, wag natin pag-usapan yan kasi yun yung topic kahapon. Ang pag-usapan natin, itong gusto natin pagnilayan na gusto ko tuunan ng pansin. Kadalasan kung minsan ang ating iniisip, yung mga bagay lang na nasa paligid natin, yung gusto nating makamit, yung gusto nating makamtan, yung gusto nating mahit na goal. Wala pong problema sa goals, wala pong problema sa dreaming, wala pong problema sa planning. Ang nagkakaroon lang po tayo ng problema, alam niyo kung ano, nakakalimutan natin yung dahilan kung para saan nga ba itong mga ginagawa natin. Hindi po ba? Alam niyo po, naalala ko po yung prayer ko. Sabi ko, Lord, before po ganito yung prayer ko, Lord, sana po madagdagan yung kinikita ko para mas mabigay ko po lahat yung kinakailangan o makuha po namin lahat ng mga pangangailangan namin. Then I realized, sabi ko, parang mali yung prayer ko. I realized, sabi ko, yung tithe ko, Lord, parang Lord, yung tithe ko hindi nadadagdagan. Lord, pwede po ba i-bless mo ko para madagdagan naman yung tithe ko? Di ba? I mean, mga kapatid, alam niyo yung blessing na binibigay sa atin ni Lord, yung mga material things or yung mga pangangailangan natin sa buhay, pag binigay ni Lord yan, siksik, liglig at nag-uumapaw. Totoo yun. Kaya lang pag nag-uumapaw, hindi ba, ang ibig sabihin nun, ibahagi sa iba. Kaya napakaganda nung tanong dun sa huling verse, di ba? Ano pa aanhin mo ang kayamanan kung hindi mo naman na ibabahagi sa iyong kapwa? Ano pa, 'di ba, na yung ano pa meron ka yung kumbaga yung katulad do sa reading din, you store all your treasures in a barn and yet you will die the next day. 'Di ba? Saan mapupunta? Sayang. Ako, I would like to believe that we are blessed. We have dreams, we have goals, we have plans that we want to achieve, so that we may be able to bless the people around us. Yun yung naniniwala ko, na yung kayamanan na natatanggap, yung mga blessing na natatanggap, ang dahilan niyan, hindi lang para sa'yo, para ma-bless mo yung ibang tao. Amen po ba? Di ba katulad na nga lang, pag tinanong nga kita, aanhin mo nga yung mga kayamanan na meron ka ngayon. Kung hindi mo naman yung madadala sa langit. Hindi ba? Huwag mo sabihin, bro, anong kayamanan? Wala nga akong, nabubuhay ako ng 15 to 30. Di ba? Pero kung i-obserbahan mo, kapatid, meron bang naging pagkukulang si Lord sa'yo? O laging, kung makikita mo, walang kulang, sakto, kung di man sakto, may sobra, konti. Kung di man konti, madaming sobra ang ibinibigay ni Lord. Yun nga lang, hindi natin natututunang i-manage. Oo, kasama ako. Hindi lang ikaw. Kasama ako. Hindi lang tayo natututo mag-manage. But I would like to believe when God blesses you, or sama na ako, when God blesses us, it's always overflowing. Why? Ask me why. So that you may be able to bless others. Amen? Amen. Come on, let's pray. Lord, salamat po sa lahat ng biyaya. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa nag-uumapaw na blessing. Lord, allow us to be able to focus our eyes on you, not on the worldly things na meron sa paligid namin. Not to aim for what's latest gadget, latest material things, cars, house, or latest design, latest clothes, but to be able to get your words, maybe your latest news, maybe your latest learnings for us, so that we may be able to share it to the people around us. And Lord God, we're claiming this as we also pray our prayer as one family. Lord, I receive every blessing, every miracle, every healing that you want to give to me today. And because of this, I will become a rich blessing to others. Lord, I surrender my future to you. I place my entire life into your hands. I also surrender my family and friends into your care, knowing that you love them more than I can ever love them. I know and I believe that all of these dreams that you planted in my heart will come true in your time for your glory and honor and praise. I pray all this with a trusting heart. In Jesus' name,
Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kindly like and share and be a blessing to others. Have a blessed day today, mga kapatid. God bless you. Continue shining His light because you are a blessing. God bless. Bye.